Mga kababayan, mga katambay, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok ng mundo tayo naroon, ay naway maingatan po tayong lahat, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin mga tambay. Di po ba magsasampa po ng reklamo, kaso, ito pong sila Atty. Respicio dahil po dito po sa panunuhol, pangingikil po ng isang chairman ng COMELEC para lang po ikaw manalo bilang politiko ay kailangan kang magbayad sa kanila ng hindi raw bababa ng 300 million, mga katambay. Bumuelta po rito. Bumuelta na po ang COMELEC commissioner na si George Garcia. At painga po natin ang balita, mga katambay, dito po sa buwelta sa aligasyon po sa kanya ng COMELEC Chairman Garcia. Painga po natin. Samantala, binuweltahan ni COMELEC Chairman George Garcia mga aligasyong pangingikil ng 300 million pesos sa natalong kandidato sa Bohol para siya manalo sa halalan. Balita mula sa COMELEC, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve! Jeffrey, ginit ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na posibleng sinadyang maliin ang kanyang sinabi o mali ang pagkakaunawa ng natalong kongresista ng unang distrito ng Bohol na si Jordan Pizaras. Kasunod ito ng reklamo ni Pizaras sa Supreme Court na kinikilan umuna siya ng 300 million pesos kapalit ng sure win sa halalan. Hindi tinanggi ni Garcia ang naganap na courtesy call noong October 2024 dahil bukod sa maraming nakarinig, bukas saan niya ang kanyang opisina para sa mga reklamo ni Pizaras tungkol sa mga kakayang maneobrahin ang halalan sa kanyang distrito. Sa usapin naman ng 300 million pesos, nilinaw ni Garcia na sinagot lang niya ang tanong ni Pizaras kung magkano ang kanilang ginagastos ng isang kandidatong kongresista. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DCMM. Maraming salamat, Steve Raz. Yan, mga tambay, ibang klase na mga tambay. Meron na agad na sagot ang COMELEC chairman, mga tambay. Ay, ibang klase. Siyempre po, ikaw ba naman aamin ka? Meron po bang magnanakaw na umamin na siya'y magnanakaw? At meron din po bang adik na siya'y umamin na siya'y adik? Di po ba? Ganun lang po yun. At isang abogado po si COMELEC chairman, mga tambay. Kayang-kaya niya pong pasinungalingan lahat yan. Di po ba? Nagtatanong lang si Kamanong. At ito naman po ang sila Atty. Respicio na nagsampa po ng reklamo o kaso, mga kabayan. Ito po, pakinggan po natin ulit. Sinasamahan ko si Atty. Jordan Pizaras para magsampa ng kaso laban kay COMELEC Chairman George Garcia para sa lahat ng pandarayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon ni Atty. Pizaras ay dumalaw si Atty. Pizaras noon October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para mag-korte si Col dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na may papatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Atty. Pizaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Anong suggestion yon? Ibig sabihin ba nangingi ka ng 300 million pesos para maipanalo mo si Atty. Pizaras bilang congressman ng District 1 ng Bohol? Naniniwala po si Atty. Pizaras na itong kalakaran na ito ng COMELEC ay widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa mga kandidato noong nakaraang eleksyon. At yung mga nagbayad sa COMELEC ay siyang mga nanalo ngayong election process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Paano mo i-interpret yung salitang iyon? Chairman George Garcia, sagutin mo nga. Ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Atty. Pizaras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo? Magkano ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo? Kaya hindi mo nakapagtataka yung mga sinasabi na merong bilyong-bilyong salapi na nasa isang bank account, na nasa isang lugar, na ang may-ari ay isang makapangyarihang tao sa COMELEC. Hindi po ito chismis lamang. Ito po ay totoong aligasyon. Ito po ay pinaninindigan ni Atty. Pizaras. Nandoon po sa loob ng petisyon
ito po ay sinasampa namin sa Korte Suprema para ang mga justices natin mismo ang mag-imbita kay Chairman George Garcia at sa kanyang mga kasama na sagutin ang mga aligasyong ito dahil ito po ay totoo. Ano ang ibig sabihin mo, Chairman George Garcia, noong sinabi mo kailangan niya ng 300 million pesos? Yan po mga tambay, yan, sasagutin mo po ninyo yan, attorney. Attorney po si Comelec Chairman Garcia. Sasagutin niya po yan dahil sinampa po itong reklamo sa Korte Suprema. Ipatatawag po lahat yan mga tambay, lahat po ng nasa Comelec mga tambay sa pangunguna po ni Chairman Garcia. Matindi po aligasyon ito. At may katotohanan din po yung sinasabi ni Attorney Respicio, mga kabayan, na talagang meron pong mga bank account na meron pong nahandyan po sa Comelec. At yan po pinatotohanan po din yan ni dating congressman, ngayon po ay senador na, si Senador Marcoleta. Di po, sana po i-post po ni Senador Marcoleta ito pong issue ng Comelec at balikan niya po muli yung lalong-lalo po yung pera, yung mga bank account. Dahil pinasabog din po ni Senator Marcoleta na meron pong mga bank account at maraming pera yang mga nahandyan sa Comelec, mga kababayan. Sino kaya yon? Yun ang tanong natin. Sino kaya yung maraming bank account sa ibang bansa, mga kabayan? At yung ito po, pinatotohanan po. Ito po, pinatotohanan na po mga tambay nitong grupo po nila Attorney Respicio, mga tambay, na talagang tumatakbong congressman. Ano? Itong sa Bohol, grabe, no? Grabe mga kabayan, ganyan po pala ang lakaran. At talagang nabubunyag na po talaga lahat, mga kababayan. Wala po talagang baho. Walang baho na hindi po aalingasaw dahil mabaho yan. Kahit anong tago mo riyan. Kahit yan isaksak mo sa baol, sisingaw at sisingaw yan. Kahit yan lagyan mo ng maraming tape, mga kabayan, mabaho yan. Ngayon, syempre po mga ngatwiran po ang Attorney George. Di ba? Ang Comelec Chairman. Bubuelta yan. Di ba? Syempre po pasisinungalingan niya yan. Aligasyon po yan eh. Di po ba? At maraming perang involved dyan. Ikaw ba naman hindi mo pasisinungalingan yan? Syempre, mga kabay, una-una, ipagtatanggol mo agad ng sarili mo. Hindi po ba? Kaya dito po, ipagpatuloy ni Attorney Respicio at ng kanyang grupo. Ang taong bayan po ay nasa likod po ninyo, Attorney Respicio. At sana po, sumunod na rin po yung iba, katulad po ni Attorney Glenn Chong. Si Attorney, nananawagan po tayo kay Attorney Glenn Chong na ilabas din po niya ang kanya pong mga ebidensya at mag-file na rin po siya ng petisyon o reklamo sa Korte Suprema. Sundan niya na po ang ginagawa ng grupo ni Attorney Respicio na talagang questionin ang ginagawa ng Comelec para po matapos na, matuldukan na. At syempre po, mawala na po ang mga korap dyan. Mapalitan na po ang mga korap dyan, mga kababayan, sa Comelec di umano. Grabe, no? 300 million. Congressman pa lang yun sa probinsya. Paano po yung labanan pa sa Metro Manila? Dahil mas malaki income. Lalong-lalo sa NCR. Hindi po ba? Di lalong-lalo na magkano bayaran dyan ng mga congressman. Hindi lang po yata 300 million. Hindi po ba? Di lalong-lalo yung mga senador, kung totoo lahat kung ito po ilalabas at matutuklasan ang mga hawak na ebidensya nila Attorney Respicio, ay mapapatunayan po ito. Di gaano po kalaki pala ang kinikita nitong Comelec sa mga politiko na hindi sila totoong lingkod bayan. Hindi po ba? Dahil sa senador pa lang, hindi po pwede sa senador ang 300 million lang. Kasi ang mga senador at ang mga congressman, yan po ang humahawak ng budget natin. Nahandyan po yung mga extraordinary. Meron pa silang mga travel fund, mga confidential fund. Di po ba? At sinasabing priority fund. Di po ba? Di papayag ba ang Comelec na 300 million lang isang congressman? Di po ba? Lalong-lalo yung malalaki ang syudad. Hindi po ba? 300 plus po ang tumatakbo po sa atin na representative at congressman. 300 plus kasama ang party list. Di po ba? Paano kung lahat po yan ay naglalagay? Grabe karaming pera po pala yan sa Comelec. Di po ba? Talaga po palang babaha ang pera. Hindi po ba? Sa congressman pa lang.
Paano pa yung mga senador? Paano pa yung mga mayor? Paano pa yung mga gobernador? Di po ba? Mga konsyal ng bayan, mga bukal, mga kapitan. Hindi po ba isang damukal na pera? Hindi na pala sila maghihirap sa COMELEC. Hindi po ba mga kababayan? Kaya dapat po ito, imbestigahan po. Sana po tumugon po dito ang Korte Suprema at napakarami na po kasi nating iniintay sa Korte Suprema na hindi pa tinutugunan. Mukha po yatang tumatagal ng tumatagal yung mga gusto pong malaman natin. Tayo pong mga Pilipino, gusto po natin malaman yung katotohanan, lalong-lalo po dito sa Korte Suprema. Napakarami na po kasi sinampar yan sa Korte Suprema na ang hanggang ngayon hindi pa po natin nalalaman kung ano ang desisyon ng Korte Suprema, kung yung desisyon po ba ay pumapabor sa Pilipino o pumapabor sa politiko. Hindi po ba? Katulad po nung yung 2025 national budget, hanggang ngayon wala pa po tayong nababalitaan sa Korte Suprema. At yung ginawa nilang paglipat sa pera ng PhilHealth, wala pa po. Meron po ba silang makakasuhan dyan? Di po ba? At yung ginawa nilang kidnapping, di umano sa dating Pangulong Duterte. Ano na po ang desisyon dyan? Yung mga isinampa pong reklamo ng pamilya Duterte, lalong-lalo po sa pangunguna ni Veronica Kitty Duterte. Wala na rin po, mga kabayan. Ganon din po sa Ombudsman. Wala rin po tayong nababalitaan sa Ombudsman na itinatama nila ang mali ng gobyerno. Wala po. Pati po yung kaso na dapat sampahan ng kaso ang mga nagsangkot o mga nagkuntsabahan sa pagpapatapon, sa pagkidnap ng walang due process, ang dating Pangulong Duterte, ay wala pa rin pong tugon ang Ombudsman, mga kababayan. At yung mga sinampang reklamo sa speaker, mga tambay, yung mga reklamo sa speaker, wala pa rin po tayo nababalitaan sa Ombudsman kung ano po nangyari dyan. Hindi po ba? Kaya po yung mga tambay, yung sagot po at buwelta ni COMELEC Chairman Garcia ay inaasahan na po natin yung mga tambay. Pasisinungalingan niya po siyempre yan dahil malaking pera po ang involvement dyan. Hindi lang po basta-basta pera, mga kabayan. Matindi po yan. Pagtataksil po sa bayan yan. Yung kung meron nga po tayong bitay, mga kabayan, sa ating bansa, talagang hindi lang po isang beses mabibitay yung mga ganitong klase na taong gobyerno. Grabe po. Talagang ninakaw mo na, pinagsamantalahan mo ang tiwala ng taong bayan, pati ang boto ng taong bayan ay ninanakaw mo pa, di umano. Grabe ang pagtitrader mo niyan dahil lang sa salapi. Kung yan ay may katotohanan, mga kababayan, pakapalan na lang po ng mukha yan, mga kababayan. Kung makapal ang mukha mo, mas makapal pa sa balat ng buhaya, mananatili ka talaga dyan sa pwesto na yan. Kahit marami kang aligasyon. Kaya po, sana po magsunod-sunod na po mga tambay, yung mga politiko na merong paninindigan at may prinsipyo sa buhay, magsilabas na po kayo. Lalong-lalo po yung mga politiko na nahingan at nagbayad ng napakalaking halaga sa COMELEC. Aba, sana naman po gumawa naman po kayo ng mabuti sa inyong buhay, sa inyong pagkatao. Lumabas na po kayo. Katulad po nito, lumabas na po yung isang congressman natin na 300 million ang hinihingi. Paano pa? Marami pa po yan. Sana po makonsensya po kayo. Yung bayan natin naghihikahos. Pagandahin nyo naman ang bayan natin. Pagandahin nyo naman, tulungan nyo naman kaming mga Pilipino, kaming naghihirap, tumulong naman kami. Tumulong naman kayo sa amin. Napakayaman nyo na. Sobra-sobra na yaman nyo. Kami naman ang bigyan nyo ng konting ginhawa sa ating bansa. Hindi po ba? Hindi yung puro pangsariling interes, puro po pagnanakaw. Di umano ang ginagawa ninyo. Mga kababayan, makonsensya naman po sana sila at sundan po sana nila na sundan ito pong nasimula ng grupo po ni Atty. Respicio, mga tambay. At syempre po, hiling din po natin na sana po isang araw ay nahandyan na rin po sa Korte Suprema si Atty. Glenn Chong na napakarami rin pong hawak na ebidensya ayon sa kanya, mga kababayan. At syempre po, i-good luck na lang po natin si Atty. George Garcia ng COMELEC. Good luck na lang po sa inyo, mga kababayan. At marami ka naman pong supporters
Attorney George. Nandiyan naman po yata ang mga supporters mo, lalo sa makakaliwa. Dahil po, ang mga makakaliwa ay nakapasok po ng napakabilis at walang questionable ang grupo po, lalo sa party list, mga kabayan. Pag ikaw ay naglilingkod ng tama at lumalaban ka sa korupsyon at lumalaban ka sa mga tiwaling politiko sa gobyerno, katulad ng Duterte Youth, ayan, wala na. Tinanggal na nila ang Duterte Youth. Ganyan po sila katindi, mga tambay. Pagka hindi ka nila kaisa, kalabang ka nila yata, mga kababayan. At alam naman po natin ang Duterte Youth. Yan po ang kauna-unahang magsasampa ng impeachment sa Pangulong Marcos. Mga kababayan, ano po ang ginawa nila? Hindi na po nila pinaupo, mga kababayan. At talagang tinanggal na nila ang partido o sinasabing ang party list. Ibang klase po silang mamulitika. Ibang klase kayo. May panahon nyo po ang panahon naman ay lumilipas. At yung sinasabi nga po natin, may karma. Hindi natutulog ang karma. Hindi po ba? At ang tanong natin, hindi po ba nag-uumpisa na ang karma ni Attorney George Garcia, mga kabayan? Hindi kaya nag-uumpisa na? Kasi nanalo po si Senator Marcoleta. Nung congressman po siya, iniimbestigahan niya na po yan. Kaya lang, wala po siyang makuwang support. Dahil po, iba po ang speaker sa Kongreso. Ngayon po, malalaman po natin, sana ipagpatuloy ni Senador Marcoleta, imbestigahan niya po ito, yung napakaraming anomalya sa COMELEC, pera at pandaraya, mga kababayan. Sana po, maimbestigahan po yan. At talagang merong pumakulong dyan at maibalik yung pera at magamit ng gobyerno ang mga perang mga sinasabi pong isang damukal na hinihingi nila para sila'y suhulan. Di umano. Ibang klase po. Maraming salamat po, mga kabayan, sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Excuse me po. Nasamid lang po tayo. Excuse me po. Ay, salamat po. Ayan po, maraming salamat po. Lalo-lalo po sa ating mga subscribers. Thank you po. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay ng biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Joe, Teodorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, at si Norma Garcia. Maraming salamat po sa mga biyaya po na inyo po pinagkakaloob sa inyong lingkod. Thank you po. Ingat-ingat po at maingatan nawa po kayo, mga kababayan. At syempre po, yung lagi po nating hiling, isama po natin sa ating mga dasal at dalangin ang pag-iingat po sa pamilya Duterte, sa Vice President at lalong-lalo po sa dating Pangulong Duterte, na sana po ay maingatan po siya, lalong-lalo po na ang kanyang kalusugan at madugtungan pa po ng mahaba ang kanyang buhay at makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Maraming salamat po. Paalam po muna. Sa muli, ingat po tayo. Bye-bye.